Ayun guys, part 2 na tayo para maintindihan nyo kung paano ba magbasa ng Bible kahit na wala kayong dalang physical Bible. Kahit na itong ano lang, cellphone lang. So, recap lang, no? Kailangan nyo lang ng internet. Kaya ako gamit ko Google Chrome, no? So, Google Chrome, Magandang Balita Biblia. Yan. Tapos yung lalabas dyan yung yan, biblegateway.com. Kung English naman, hindi ko sure kung ano yung ginagamit ng simbahan sa English, no? So, ito lang muna ang focus natin, tong Tagalog, kasi ito talaga yung ginagamit nila. Magandang Balita Biblia. Pag-click mo nyan, lalabas tong site na to. Tapos, Bible book list. Yan. So, dito yung New Testament tsaka Old Testament. Itong gitna, isipin nyo yun yung 0. 2024 ngayon, di ba? Onwards, yun yung New Testament. Yung pabawas naman, kunwari negative 1, yun yung 1 BC, 2 BC, hanggang sa umabot sa 2600 BC hanggang Genesis, no? Pataas. Ngayon, may mga term dyan na mga lugar. Tsaka para maintindihan nyo, alam ko naman lahat ngayon mayroon ng GPS o mapa. So, para maintindihan nyo, pumunta kayo ngayon ng Google Maps. Ito. Ayan, Google Maps. Ewan ko kung kita kung anong gamit pag sa iPhone. Ito kasi Android eh. Yan. Tapos, para maintindihan nyo, no? May mga term doon na ayan, no? Baka kasi akala nyo sa Pilipinas lang lahat, no? Dito lang lahat. Lahat ng nasa Bible, dito siya umiikot. Guys, dito sa part na to. Itong part na to. Saan yung ano? Okay. Ang part na to. Yan. Diyan umiikot lahat yun. May mga bansa dyan na parehas pa rin yung pangalan yan. Katulad ng Egypt, Israel, tapos yung Sinai, Mount Sinai. Ayan. Tapos, pag meron kayong di maintindihan habang nagbabasa kayo ng Bible, kunwari anong lugar yon, dito nyo lang din yung titignan. You know? Kasi dito umiikot yung lahat eh. Yan, itong Hebron, makikita nyo yan sa Old Testament, itong Israel. Itong Sea of Galilee, no? Kung saan naglakad ang apostol nung pinalakad siya sa tubig, ay naglakad siya sa tubig, no? Dito nyo yun makikita kung paano ba sila namuhay talaga, no? May mga term, may mga lugar dyan na hindi eksaktong parehas ang pangalan kasi nag-iba na. Pero may makikita mo dyan yung Jerusalem, itong Beersheba, itong kung saan binigay ng Diyos yung kanyang ano, no, kanyang 10 utos sa Old Testament. Di pa buhay si Lord Jesus noon, Yahweh pa ang pangalan niya. Ito YHWH. Ito Jabal Alos o Mount Sinai. Makikita nyo yan, di naman kayo pupunta dyan, magpa-flight kayo dyan, magkano. So pwede nyo yan makita dito kung ano talagang itsura nung lugar na kung saan sila namuhay. Kung ano ba itsura nun. Para magka-idea kayo.
Kahit picture lang, 'di ba? Video. Nakalibreng tour ka pa. Yan. So, ayun lang, no. Ito ay tulong lang naman sa inyo. Kung paano nyo ba gagamitin tong cellphone nyo. Kasi digital na lahat ngayon, 'di ba? Pero dito yun umiikot. Yung kay Noah na baha, dito yun umiikot sa Turkey. Yung Israel, dito yan, pati sa Egypt, binihag sila. Yung Ten Commandments, saan ba binigay? Dito sa Jabal al-Los o Mount Sinai. Yan o. No? Para maniwala kayo habang nagbabasa, no? So, magsasample pa ba ako na ito? Parang mahaba na masyado. Mari dito sa Genesis. Hanap tayo ng lugar kung pwede. So, tsaka yung mga batas dati, magulo pa kasi dati, pero may politics na dati. Yung mga batas natin ngayon, di ka parehas tulad ng dati. Kasi nung Old Testament, kahit kamag-anak nila, no, ginagawa nilang asawa. Tapos nagkakapamilya sila doon. Kumpara ngayon, no, New Testament onwards, hindi na ganun. Ito, dito sa Deuteronomio, ang 10 utos. Yan, makikita nyo yung Egypto, andun pa rin yung Egypt. Ayan o, tignan mo, bundok ng Sinai. Ito. Hanapin natin yung Sinai. Ayan o. Ito, bundok ng Sinai. Ang Diyos nating si Yahweh ay kumuha ng kasunduan sa atin sa bundok ng Sinai. Ang tataka ngayon, ano ba saan ba tong bundok na tong sinasabi dito? Pupunta ka ngayon ng Google Maps o kung ano mang gamit mong mapa. Pagpunta mo dyan, type mo Sinai. Mount Sinai. Yan yung lalabas dyan. So dito binigay ng Diyos ang 10 Commandments. Yan. Kikita mo. Pati yung mga picture. Di yan di yung mga tao Siyempre yung lugar. No. Para magka-idea lang kayo ano ba itsura nung sinasabi nila. Ganyan, no? Ayun lang, no? Ano lang to, para mabigyan lang kayo ng idea kung paano kayo magbasa, no? Kasi malamang yung iba sa inyo, di nyo maintindihan kung maaari nagbabasa na kayo physical Bible o ito. Kasi yung makikita nyo dun sa physical Bible, malilito kayo kasi ano yun hindi siya ganito. Alam mo yun?
magulo siya. Paano magulo? Kunwari, ito. Tingnan ko. Ito. Pag tinignan mo siya, ganyan o. Magulo siya. Iisa-isahin mo pa. Kunwari ito, iisa-isahin mo pa yan. Ayan o, kunwari ito, lumang tipan. Tapos dito, bagong tipan. Ganyan yung itsura niya. Napares lang din naman no, kapag online mo binasa. Yan o. Pero maganda to kung talagang gusto mong mag-highlights ka. Ayan. Pero di ka naman makapagdala talaga ng Bible pag nasa ano na. Pag nasa daan na, 'di ba? So, ayun lang guys, no. Sana may naintindihan kayo kahit papaano. Pero pagtagal i-improve ko pa tong kung paano ko i-glorify yung Diyos natin. Tsaka alam ko corny to sa iba pero okay lang yun. Yun lang.